Kalipay sa tao, kalipay sa tao, makadawat pag-umalang sa Diyos. Ang tulong sa Dios mao'y maghatag og kinabuhi. Tungod kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi diha sa mga pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Tungod ini ang Equi Frilibricum Church ubos sa pagbasiugda sa Mungkado Equi Frilibrium kon EFB Group mutanyag ni ining tulumanon ang pagpadayag sa maayong balita. Mga igsoon, pasensya tungod kay doon natay technical problem sa ato ang mga equipments. So, pasensya nga medyo nagka problema. So, nining kagabion, I hope nga kini tuloy-tuloy na ang ato ang mga equipment nga di na siya mag aberya. So, may kong dispensa sa inyo. Sa tanan nga pamati nagsunod sa atong programa, salamat sa inyong tanan nga kamo mapanalanginan gyud sa Ginoo, kay ang Ginoo nagaauhag sa tanan magapamati siyang pulong iya gining panalanginan. Remember igsoon. So I hope nga atong masabtan ang atong sitwasyon. So nining kagabion igsoon atong ipadayon ang programa nato nga diin ang ato ang gisgutan kabahin sa 15 ka mga relationship nga di nato makita nga ang katuyuan sa Dios nga ato kining mabatunan. So nining kagabion hinigala mga higugmag kahigalaan sa kanunay kami nag-awhag kanimo nining programa nga mag-share sa mga kaigsunan nato, no? Kung ikaw karon nagatanaw man pinagi sa Facebook, YouTube o bisan unsang platform dili ni aksidente balikon ako nga nakakaninhi karon. Adunay mensahe ang Ginoo para nimo. Usa ka mensahe nga mahimong mapukaw sa imong espiritu, magpahinumdom sa imong kasing-kasing ug magdala sa bag-ong kusog sa paglakaw uban kaniya. Busa nining kagabion magapadayon kita ug hangyo ko ikaw sa pag-like ug pag-share niini. Nini nga programa aron mas daghan pang maabutan sa pulong sa Dios. Nindot mga igsuon nga ang tanan makapamati sa pulong sa Ginoo, din pud sila makadawat sa mga panalangin sa Ginoo. Kay ingon man siya ang nagapamati sa akong pulong mabulahan. So meaning mapanalanginan. So kisa may dili gusto panalangin igsuon. Ug alang sa atong makauban sa wala makasunod, pwede mo adto sa atong YouTube channel. Pag-subscribe sa Mungkado FB Broadcasting Ministry, i-click lang ang notification bell aron mapirmi kang updated sa atong mga espirituhanong programa. Mga igsoon, ang importante karong panahon na, dili lang sa material ang atong ginatanaw. Igsoon, ang kasagaran na kita sa tao karon, mao ang material nga mga butang. But remember, ang espiritual nato usay malimta nato o kini mo importante igsoon sa atong kinabuhi. Karon nga panahon, importante nga equal balance ang atong kinabuhi diha sa spiritual ug diha sa material. So, igsoon ang imong pag-share dili lang ordinaryong pag-click, kini mahimong dalan
aron ang usa ka kalag maluwas. Ug ang usa ka nasubo malipay, ug ang usa ka nawad-an o paglaom makabaton pag-usab og kusog. Ikaw karon mahimong instrumento sa Ginoo nga pinaagi lamang sa pagpalapad sa iyang pulong. Busa karon andamang imong kasing-kasing, ablihi imong una-una ug paminawa ang mensahe nga atong ipaambit karon gabi una. Kay tingali kini ang higayon nga imong gipaabot, ang higayon nga ang Ginoo musulti direkta sa imong kinabuhi. Padayon igsoon sa pagpamati ning programa, din ang pulong sa Dios ginapadayag, gipahayag o ginapadangat ngadto sa matag panimalay. Busa mga igsoon, ang matag panimalay din kinsa nagapamati sa pulong sa Dios, iya gyud ning panalanginan. Ayaw pagbiya kay ang panalangin nagapadayon igsoon. The truth is that every relationship that start will end right. Not everything that feels exciting from God, because God is not only concerned about your happiness. He is concerned about your life, your salvation, and your spiritual growth. A relationship that comes from God is not perfect, but it has direction. It does not bring confusion, but peace. It does not pull you away from God, but draws you closer. It does not lead you into sin, but encourages holiness. That is why it is so important to recognize the signs that relationship is truly from Him. Today we will explore the 15 signs that relationship is God's will. Mahabawa na to. Unsa nang relasyon, kabubuton ba sa Dios or dili. These are not just ideas to listen to, but the principles to live by. This will guide us, protect us, our hearts, and help ensure that our relationship glorify God. So right now, open your heart and mind. Don't just listen, reflect, and evaluate yourself and ask God, Lord, where am I in this? Higalag igsoon matud pa. Nining kagabion sa atong kinabuhi, usa ka pinakadako nga desisyon nga atong atubangon mao ang pagpili og relasyon. Kinsa ang atong higugmaon, kinsa ang atong kuyugan, o kinsa ang mahim kauban nato sa atong panaw sa kinabuhi. Apan higala igsoon ang pangutana nga kanunay natong kalimtan mao kini. Kini bang nga relasyon kabubuton ba gayud sa Dios? Daghan sa atong sa ato ang musulod sa relasyon tungod sa pagbati. Kay kita makakita og spark, kay kita nalipay ug tungod kay kita nahadlok nga mag-inusara, usay atong sundon ang atong kasing-kasing nga wala nato gitsek kung ang Ginoo ba ang nagiyan ini. Ug tungod dinhi igsoon, daghan ang nakasinati, daghan na nasakitan, na disappoint ug nahimong layo sa presensya sa Dios. Tungod kay kita man dili man perfect, pero hinumdumi igsoon naghatag og guidance ang Ginoo. Ang kamaturan mga igsoon, dili tanan nga relasyon nga nindot sa sugod mao na gayud, mao na yun ang sakto sa katapusan. Dili tanan makahatag og kilig mauna dayon ang kabubuton sa Dios. Kay ang Dios dili lang interesado sa imong kalipay, kundi interesado siya sa imong kinabuhi. So sa imong kaluwasan o sa imong espirituhanong pagtubo, ang relasyon nga gikan sa Dios dili perpekto man. Apan kini klaro og direksyon, dili kini magdala og kalibog kundi dili kalinaw. Dili kini magdala og kalibog kundi dili magpalayo kanimo sa Ginoo kundi dili magpadul hinuon. Dili kini magduso sa sala kundi dili mag-awhag sa pagkabalaan. Mao nga importante kayo ang atong masabtan o mailhan ang mga timailhan kung ang usa ka relasyon tinuod nga gikan sa Dios. Nining adlaw o di kagabion igsoon atong tukyon kining 15 ka timailhan nga ang usa ka relasyon kabubuton sa Dios. Kini dili lang lista nga atong paminawon kundi mga prinsipyo nga atong i-apply sa atong kinabuhi. Kini mahimong giya nato aron malikayan ang kasakit ug aron masiguro nga ang atong relasyon maghatag og himaya diha sa atong Ginoo. Busa karon abliha ang imong kasing-kasing ug una-una ayaw lang paminaw, pamalandungi, i-evaluate ang imong kagalingon ug pangutan ng Ginoo, Lord, asa man ko ani. Number 1, Christ. We believe that Christ is God and Christ has a new name
which is equilibrium, is the center. According to Matthew chapter 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahon daw nato siya, ug ang ato mga paginahanglag, ipangandoy nato. Musunod ra igsoon, ug igadugang na niya sa iyahang pasalig, nga unahon nato siya. Siya ang atong isentro sa atong kinabuhi. When Christ in His unum equilibrium is the center, He is not just included. He is prioritized. The relationship is built on daily dependence on Him. Not just during crisis. Decisions are guided by God's will, not personal desires. If Christ in His unum equilibrium is not the center, the relationship is built on emotions, and emotions are unstable. But when Christ with His unum equilibrium is the foundation, the relationship stands firm even in storms. Mga isuon, kung si Kristo ang sentro sa relasyon, ubanda kang di equilibrium, which is the unum of Christ, dili lang siya appeal, siya gayud ang pinakauna. Dili lang mo ampo kung naa problema, kundi ang inyong relasyon gitukod sa presensya sa Ginoo, matag adlaw kung naamoy desisyon bisan gamay o dako, inyong pangutanon, Ginoo sa may imong kabubuton. Kung wala si Kristo diha kang divine equilibrium sa sentro, dali ra maguba ang relasyon. Kay ngano, kay ang pundasyon kay emosyon ra, ug ang emosyon mag-usab-usab apan kung si Kristo diha siyang pangungalan equilibrium, ang pundasyon bisan unsa nga bagyo magpabilin kini igsoon. Example, sa usa ka couple nga mag-devotion together ug mag-ampo before mag-decide. So ikaduha, shared faith in Christ. So if you believe that Christ is God, and also you can believe that Jesus Christ has a new name, which is equilibrium. According sa Revelation chapter 3 verse 12, ingon si Jesus, ang makadawog pagahimon ko siyang haligi sa templo sa akong Diyos, ug dili na siya magagula gikan dito. Og pagasulatan ko siya sa ngalan sa syudad sa akong Diyos, ang bagong Jerusalem manawag gikan sa langit. Gikan sa akong Diyos, og sa akong kaugalingong pagungalan. So mismo si Jesus Christ nagpadayag, andun na siya bagungalan, igasulat niya itong tao mo daw, which is mga igsoon, ang bagungalan niya mao si equilibrium, nga mao kini ang gituhan sa tanang magtutuo ni Dr. Mungkado. So higaligsoon ang Korinto 6:14, ingon, be all of you that equally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with unrighteousness, and what communion has light with darkness? A relationship without shared faith is like two people pulling in opposite directions. One wants God, the other doesn't. Eventually, something will break either the relationship or your faith. The shared faith means shared commitment to Christ in His unum equilibrium, not just religion. Mga kaigsunan ko, ang relasyon daw nga walay pareha nga pagtuo, murag duha ka tao nga nagbira sa lain-laing direksyon. Ang usa gusto mo sunod sa Ginoo, ang usa dili. Sa kadugayan na ay mahurot either ang relasyon o ang imong pagtuo. Ang shared faith, dili lang pareho mo og religion pananglitan, kun dili pareho mo og commitment diha kang Kristo og sa iyang bagungalan nga mao si divine equilibrium. Ikatulo, produces spiritual growth. In Proverbs 27 verse 17, iron sharpens iron. So a man sharpens the countenance of his friend. Ang God-ordained relationship produces growth. So you become more loving, patient, and spiritually matured. If the relationship pulls you away from God, it is not from Him. Igsoon, ang relasyon daw nga gikan sa Dios, dili ka mag-stagnant, mutubo ka gyud. So
mas mahigugmaon ka, mas mapailubon, mas madasigon sa pagampo. Mao nang pagtubo igsoon. Walay kaluya. Kung ang relasyon magkapahimo nimong mahimong mas layo sa Ginoo, klaro nga dili na mao ang iyang plano. So, in Corinthians chapter 14 verse 33, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Sa ikaano ni mga igsoon. God brings peace, not confusion. Even in challenges, there is inner peace. Constant anxiety and confusion are warning signs. Igsoon. Ang presensya sa Diyos nagdala og kalinaw. Dili perpekto ang relasyon, pero bisan na ay problema, nagihapon ang kalinaw sa sulod. Kung pirmi na lang kabalaka, confused, ug emotionally drained, dili na normal igsoon. So, ang ikalima, encourages holiness. In 1 Peter chapter 1 verse 16, because it is written, be all of you, for I am holy. True love encourages holiness, not sin. If someone truly loves, they will protect your purity and your relationship with God. Igsoon daw ang tinuod nga gugma dili magduso sa sala, kung higugmaon ka niya, protektahan niya ang imong purity o relasyon sa Diyos. Dili niya gamiton ang gugma isip excuse para sa temptation. Ikaunom, honoring and respectful. Romans 12 verse 10, be kindly affectionate one to another with brotherly love in honor, preparing one another. Respect is shown both publicly and privately. Dishonor and abuse are never from God. Ang respeto dili lang makita sa atubangan sa uban, kundi labi na sa private moments. Kung naay insulto, manipulation o disrespect, dili na gikan sa Diyos. Ikapito, supported by godly counsel. Proverb 11:14, where no counsel is the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Love can blind us, so we need wise counsel. If godly people are warning you, listen carefully. Usahay blinded ta sa gugma. Maunang importante ang tambag mga mature nga mga mungkaduhanog Kristohanon. Kung ang tanan nga godly counsel naga-warning ayaw baliwala. Ikawalo, not driving by lust. In Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5, for this is the will of God, even your sanctification, that all of you should abstain from fornication, that everyone, if you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles will know not God. Lust fades quickly, but godly love endures. A relationship driven by lust will not last. Kung lust ang nagdala, di dali ra mawala kung mahuman ang excitement. Apan kung gugma gagikan sa Diyos, magpabilin bisan wala nay panunungan. Number 9, show the fruit of Spirit. Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, willful restraint. Against such here is no law. Where God is present, the fruit of the Spirit is evident. Toxic behaviors reveal deeper issues. Kung naa ang Diyos, makita ang bunga. Kung sa mang bunga, higsoon, gugma, kalinaw, pagpailob, kung ang makita kay kasuko, selos, toxicity, di na healthy higsoon. Ikanapulo, leads you closer to God. In James chapter 4 verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh to you.
Cleanse your hands, all of you sinners, and purify your hearts, all of you double-minded. The right relationship draws you closer to God, not away from Him. Ang sakto nga relasyon, magduol ninyo sa Ginoo, dili magpalayo, kung mas busy na mo sa usag-usa kaysa Diyos, sayop ang maong priority. Sa mga igsoon, no? Ika-11, built on truth and honesty. Ephesians 4 verse 25, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Lies destroy relationships, truth build them. Ang bakak makaguba sa relasyon, ang kaamaturan bisan sakit makatukod, transparency build trust. Ika-12, willing to wait on God's timing. Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. God's will never needs to be rushed. True love is patient. Kung gikan sa Dios dili kinahanglan pugson ang tinuod nga gugma makapaabot. Ika-13, has a servant heart mindset. Mark 10 verse 45, for even the Son of Man came not to be ministered and but to minister and to give His life a ransom for many. Dili unsa akong makuha, kung dili unsa akong mahatag. Mauna ang tinuod nga gugma. Love serve, not demands. Ika-14, endures trials with faith. Sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endures temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love to Him. Trials strengthen, not destroy, a God-centered relationship. Ang relasyon nga gikan sa Dios, lig-on kini bisan sa pagsulay. Dili mo undang, di siya mo undang dayon, kung naay mga problema. Ika-15, glorifies God above all. So, in Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore all of you, whatever all of you do all to the glory of God. Ang pinakadakong sukdanan, nagahatag ba kini og himaya sa Dios? Kung uig suon, padayon. Kung dili, hunong. The ultimate question, does this relationship glorify God? Relationships are not just for happiness. They are for God's purpose. It is better to wait for the right one than rush in the wrong one. And it is better to be alone with God than to be in a relationship without Him. Mga igsoon, ang relasyon dili lang para sa kalipay, kundi para sa katuyuan. Sa Dios, kung gusto nato nga pinakamayo, dili nato sundon ang atong gibati, kundi dili ang kabubuton sa Ginoo. Hinumdumi igsoon, mas maayo ang paghulat sa saktong kaysa magdali og masayop, ug mas maayo ang mag-inusara uban sa Dios kaysa mag-uban nga wala ang Dios sa sentro niini. Busa nining ka gabiyon ni galag igsoon ato kining tapuson igsoon tungod kay natapos ng ato ang pagpaambit sa pulong sa Dios. Hinaot igsoon nga natisok kini sa imong kasing-kasing una-una karon sa atong mga tigpaminaw. I hope na ang pulong sa Ginoo inyo man yung nabati ug kini modulot sa inyong kinabuhi ug mubunga kini nga mag-aawas ang mga panalangin sa inyong mga kinabuhi igsoon. So nining kagabion gihangyok ikaw sa pagduko alang sa atong pag-ampo ug ato kining tapuson pinagi sa atong mga pag-ampo igsoon. Amahan ug balaan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pulong nga nagiya ug naghatag kanamo og kahayag bahin sa relasyon nga sumala sa imong kabubuton. Salamat Ginoo nga dili ka magbilin kanamo sa kalibog,
kun dili gitudloan mo kami unsang husto ug matarong. Lord, we surrender every relationship into your hands. Kung adunay mga relasyon nga niligikan kanimo, tabangi kami nga makakita sa kamaturan ug hagtagi kami ug kaikog sa pagbuhi kini. Ug kung kini igikan kanimo, lig-una kini paglig-on. Palig-una ang among gugma ug himua nga ikaw gyud ang sentro niini. Tabangi kami, Ginoo, nga dili lang mosunod sa among gibati, kundi magalakaw sumala sa imong pulong. Tudloy kami sa pagigugma nga putli, matinud-anon ug puno sa respeto ug pagpasaylo. Father God, guide us to the right person at the right time according to your perfect will. Protect our hearts from wrong attachment and lead us into relationship that will glorify you and bring us closer to your presence. Sa tanan, Ginoo, ikaw among pilion, labaw sa tanan kay kung ikaw ang nakasentro, ang tanan mahimong husto ug malig-on. We give you all the glory and honor and praise in the name of the Father, Jehovah, and of the Son, Jesus Christ, and of the Holy Spirit. Mung kadoy equilibrium nga maghatod kanamo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen o Amen.